May mga taong buong buhay na naghahabol ng pera, ngunit habang mas mabilis silang tumatakbo, ay lalo naman itong lumalayo. May mga taong tahimik lamang na kumikilos, ngunit tila kusa silang nilalapitan ng kasaganaan. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Kung pareho naman silang nagsisikap araw-araw, ang lihim ay hindi nakatago sa swerte, kundi sa paraan ng paghubog ng sarili. Dahil ayon sa pilosopiyang Stoic, ang kayamanan ay nagsisimula sa karakter bago ito makita sa bulsa. Maraming tao ang naniniwala na ang pera ay resulta lamang ng oportunidad, koneksyon o tamang tiyempo. Ngunit ang mas malalim na katotohanan ay ang pera ay sumusunod sa disiplina, pananaw at kontrol sa sarili. Kapag ang isip ay magulo, pati direksyon ng buhay ay nagiging magulo rin. Kapag ang pagkatao ay matatag, nagiging malinaw ang landas patungo sa pag-unlad. Hindi hinahabol ng matalinong tao ang pera, kundi inaayos niya ang sarili upang maging karapat-dapat sa pagdating nito. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa mundong puno ng ingay at paghahambing, kakaunti lamang ang natutong maghintay at magpanday ng tunay na halaga. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang kaligayahan ng buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Kapag ang loob ay pinanday ng tamang prinsipyo, ang panlabas na resulta ay kusang sumusunod. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng hawak, kundi sa lalim ng kontrol sa sarili. Ang karamihan ay naghahanap ng mabilis na paraan upang yumaman. Ngunit ang bilis ay kadalasang kaaway ng katatagan. Ang Stoic ay hindi nagmamadali dahil nauunawaan niya na ang matibay na pundasyon ay binubuo sa tahimik at paulit-ulit na tamang gawain. Habang ang iba ay naghahangad ng instant na resulta, ang disiplinadong tao ay nakatuon sa araw-araw na paghubog ng kakayahan. Dito nagsisimulang magbago ang direksyon ng buhay, hindi sa isang malaking pagkakataon, kundi sa maliliit na desisyong inuulit araw-araw. Sa paglipas ng panahon, ang consistent na pagkilos ang nagiging magnet ng oportunidad at kasaganaan. Sa video na ito, matutuklasan ang 8 bagay na hindi karaniwang itinuturo tungkol sa pag-attract ng pera. Hindi ito tungkol sa panlilinlang o madaling paraan, kundi sa paghubog ng pagkataong kayang humawak ng biyaya. Ang bawat prinsipyo ay nakaugat sa disiplina, pag-unawa at panloob na kapangyarihan. Kapag nabago ang pananaw, nagbabago rin ang paraan ng pagkilos at kasunod nito ang resulta. At sa huli, mauunawaan na ang pera ay hindi layunin, kundi bunga lamang ng isang maayos at matatag na pagkatao. Una, ayusin ang sarili bago hangarin ang kayamanan. Bago pa man dumating ang anumang uri ng kasaganaan, may tahimik at madalas ay hindi napapansing proseso ng paghubog na kailangang pagdaanan ng bawat tao. Ang panlabas na tagumpay na hinahangaan ng marami ay karaniwang refleksyon lamang ng panloob na kaayusan na matagal na pinanday sa disiplina at pag-unawa. Kapag ang isip ay puno ng alinlangan, inggit at padalos-dalos na emosyon, nagiging magulo ang direksyon at nawawala ang malinaw na layunin sa buhay. Hindi kayang dalhin ng isang magulong pagkatao ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng tunay at pangmatagalang kayamanan. Dito nagsisimula ang unang pagbabago, isang pagbabagong tahimik ngunit may kakayahang baguhin ang buong takbo ng hinaharap. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang tunay na kapangyarihan ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari, kundi sa lalim ng kanyang kontrol sa sarili. Ang taong marunong maghintay at hindi agad nagpapadala sa emosyon ay nagkakaroon ng kakayahang makita ang mga oportunidad na hindi napapansin ng nagmamadali. Ang pagpipigil sa impulsibong desisyon ay nagsisilbing panangga laban sa mga pagkakamaling nagdudulot ng matagal na pagsisisi. Sa bawat araw na pinipili ang disiplina kahit walang nakakakita, unti-unting lumalakas ang pundasyon ng pagkatao. Ang matibay na pundasyong ito ang nagiging dahilan kung bakit ang tagumpay ay hindi basta gumuho kapag dumating ang pagsubok. Hindi sapat ang matinding pangarap kung hindi sinasabayan ng seryosong paghubog ng ugali, pananaw at paraan ng pakikitungo sa mundo. Ang pera ay hindi lamang gantimpala ng sipag, kundi bunga ng pagiging mapagkakatiwalaan sa maliliit at malalaking bagay. Kapag ang kilos ay pinamumunuan ng integridad at malinaw na prinsipyo,
Nagiging bukas ang mga pintuang dati ay tila sarado. Ang mundo ay kusang nagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa taong may matatag na paninindigan at malinaw na direksyon. Sa ganitong paraan nabubuo ang tiwala ng iba. Isang yaman na mas matibay kaysa anumang panandaliang kita. Unti-unting nagbabago ang direksyon ng buhay sa pamamagitan ng maliliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang na madalas ay hindi napapansin ng karamihan. Ang simpleng pagpili ng tama araw-araw kahit mahirap at walang papuri ay nagiging anyo ng tahimik na lakas ng pagkatao. Hindi kailangang ipakita o ipagsigawan ng progreso upang ito ay maging totoo at makabuluhan. Ang konsistensya sa tamang gawain ang nagiging lihim na dahilan kung bakit ang iba ay patuloy na umaangat habang ang iba ay nananatili sa parehong lugar. Habang tumatagal, ang dating mahirap gawin ay nagiging natural na bahagi ng pagkatao at pamumuhay. Kapag naging maayos ang panloob na estado ng isip, nagiging mas malinaw at mas matalino ang mga desisyong pinansyal at personal. Ang oportunidad ay mas madaling makilala ng taong hindi pinaghaharian ng takot, pagmamadali o emosyonal na kalituhan. Ang kayamanan ay hindi na kailangang habulin ng desperado dahil kusa itong lumalapit sa taong may halaga at kakayahan. Ang pera ay nagiging resulta lamang ng isang individual na handang humawak nito ng may disiplina, karunungan at pananagutan. Sa ganitong paraan, ang pag-attract ng pera ay nagiging natural na bunga ng pagiging buo, matatag at maayos bilang tao. Ikalawa, linangin ang disiplina na hindi umaasa sa motivation. May mga sandaling mataas ang gana at puno ng inspirasyon ng isang tao, ngunit mabilis din itong nawawala kapag dumating ang pagod at pagsubok. Ang pag-asa sa motivation lamang ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin na madaling gumuho sa unang unos. Ang disiplina ang kakayahang kumilos ng tama kahit walang sigla, papuri o panlabas na nagtutulak. Dito nagsisimula ang tunay na lakas na kinikilala ng pilosopiyang Stoic bilang ugat ng katatagan. Ang taong may disiplina ay hindi naghihintay ng tamang pakiramdam bago kumilos. Sa araw-araw na buhay, ang maliliit na gawain na inuulit ng may konsistensya ang unti-unting humuhubog ng kapalaran. Ang maagang pagbangon, maayos na pagplano at pagtupad sa mga pangako sa sarili ay nagiging tahimik na pagsasanay ng karakter. Habang ang iba ay sumusuko kapag nawawala ang sigla, ang disiplinadong tao ay nagpapatuloy kahit walang nakakakita. Ang ganitong uri ng pagkilos ay nagiging pundasyon ng tiwala sa sarili na hindi madaling masira. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng konsistensya ay nagiging malaking kalamangan laban sa karamihan. Ang pera ay kadalasang dumadaloy sa taong kayang ulitin ang tamang gawain kahit ito ay nakakapagod o paulit-ulit. Ang mga oportunidad ay mas pinipili ang taong maaasahan kaysa sa taong paminsan-minsan lamang mahusay. Ang pagiging consistent ay nagiging anyo ng reputasyon na hindi kailangang ipaliwanag sa salita. Kapag nakikita ng iba ang katatagan ng kilos, kusang nabubuo ang pagtitiwala at respeto. Mula sa tiwalang ito, nagsisimulang mabuo ang mas malalaking pagkakataong pinansyal. Hindi laging komportable ang landas ng disiplina dahil madalas itong puno ng sakripisyo at tahimik na pagtitiis. Gayunpaman dito nahuhubog ang kakayahang kontrolin ang sarili kaysa magpadala sa panandaliang kagustuhan. Ang Stoic na pananaw ay nagbibigay halaga sa kakayahang piliin ang tama kaysa piliin ang madali. Sa bawat pagkakataong pinipili ang responsibilidad kaysa aliw, lumalakas ang panloob na kakayahan ng tao. Ang lakas na ito ang nagiging sandigan sa panahon ng malaking desisyon. Kapag ang disiplina ay naging bahagi na ng pagkatao, nagiging mas organisado ang oras, enerhiya at direksyon ng buhay. Ang malinaw na galaw araw-araw ay nagbubunga ng progresong hindi agad napapansin ngunit tuloy-tuloy ang pag-usad. Ang kayamanan ay mas madaling mapanatili ng taong sanay sa kontrol at hindi alipin ng impulsibong pagnanais. Sa ganitong kalagayan, ang pera ay nagiging kasangkapan lamang at hindi pinagmumula ng kaguluhan. Ang disiplina ang tahimik na magnet na unti-unting nagdadala ng katatagan at kasaganaan sa buhay. Ikatlo, paunlarin ang kaisipang nakatuon sa halaga hindi sa kita. Karaniwang nakatuon ang pansin ng marami sa kung magkano ang maaaring kitain kaysa sa kung anong halaga ang kanilang naibibigay. Kapag kita lamang ang sentro ng pagkilos,
Nagiging panandalian ang direksyon at madaling mawala ang sigla. Ang mas malalim na pananaw ay nagsasabing, ang pera ay bunga lamang ng halagang naiaambag sa buhay ng ibang tao. Habang lumalalim ang kakayahan at serbisyo, kusang lumalawak ang pagkakataong pinansyal. Ang pokus sa halaga ay nagbabago ng paraan ng pagtingin sa trabaho at pagsisikap. Sa pilosopiyang Stoic, ang isang gawain ay nagiging marangal kapag ito ay ginagawa ng may kahusayan at layuning higit sa sarili. Ang taong nagsusumikap na gumaling sa kanyang ginagawa ay unti-unting nagiging mahalaga sa kanyang kapaligiran. Hindi kailangang habulin ang pagkilala dahil natural itong sumusunod sa tunay na kalidad. Kapag ang layunin ay pag-unlad ng kakayahan, nagiging pangmatagalan ang epekto ng bawat kilos. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay naglalayo sa tao mula sa desperasyon at naglalapit sa tunay na respeto. Ang halaga ay nabubuo sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, pagsasanay at pagpapabuti ng sarili araw-araw. Ang bawat bagong kasanayan ay parang binhing itinatanim na magbubunga sa tamang panahon, habang ang iba ay naghahanap ng mabilis na kita. Ang taong nakatuon sa mastery ay nag-iipon ng pangmatagalang yaman. Ang kaalaman at kakayahan ay hindi madaling mawala kahit magbago ang sitwasyon ng mundo. Ito ang uri ng yaman na patuloy na lumilikha ng oportunidad saan man dalhin ng buhay. Kapag ang isip ay nakatuon sa pagbibigay halaga, nawawala ang takot sa kompetisyon. Ang pansin ay lumilipat mula sa paghahambing patungo sa patuloy na paghusay ng sariling kakayahan. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng kapayapaan dahil ang progreso ay nakasalalay sa sariling pagsisikap. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa na hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Mula rito nagiging mas matatag ang direksyon at mas malinaw ang layunin sa trabaho at buhay. Kapag naging bahagi ng pagkatao ang paglikha ng tunay na halaga, nagiging natural ang pagdating ng gantimpala. Ang pera ay sumusunod bilang resulta ng tiwala at benepisyong nararanasan ng iba. Ang tagumpay ay hindi na lamang sukatan ng kita, kundi epekto ng kontribusyon sa kapaligiran. Sa ganitong kalagayan, ang trabaho ay nagiging paraan ng paglago at hindi lamang paraan ng pag-survive. Ang taong nagbibigay halaga sa mundo ay bihirang mawalan ng oportunidad dahil siya mismo ang nagiging pinagmumulan nito. Ika-4, matutong kontrolin ang emosyon sa harap ng desisyon. Sa maraming pagkakataon, hindi kakulangan ng talino o oportunidad ang dahilan ng pagkabigo kundi ang kawalan ng sapat na kontrol sa sariling emosyon. Ang galit, takot at labis na pananabik ay may kakayahang baguhin ang direksyon ng isang desisyong dapat sana ay pinag-isipan ng mabuti. Kapag ang emosyon ang namumuno sa sandali ng pagpili, ang isip ay nagiging makitid at nawawala ang kakayahang makita ang mas malawak na larawan. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang kapayapaan ng isip ang tunay na pinagmumulan ng malinaw at makatarungang paghatol. Sa katahimikan ng loob unti-unting nabubuo ang kakayahang pumili ng may lalim at pananagutan. Ang bawat desisyong pinansyal ay may kasamang panganib na nangangailangan ng kalmadong pag-iisip at matibay na paninindigan. Ang taong madaling mataranta o magpadala sa pressure ay kadalasang kumikilos ng padalos-dalos at nagsisisi sa bandang huli. Samantalang ang may kontrol sa emosyon ay marunong maghintay hanggang luminaw ang sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Ang paghinto sandali upang huminga at mag-isip ay nagiging simpleng gawain na may malalim at pangmatagalang epekto sa resulta. Sa ganitong paraan, ang pagkakamali ay nababawasan at ang tiwala sa sariling kakayahan ay patuloy na lumalakas. Hindi may iwasan ang stress, pag-aalala at pressure lalo na kapag may kinalaman sa pera, responsibilidad at kinabukasan. Gayunpaman ang tunay na lakas ng pagkatao ay nakikita sa kakayahang manatiling matatag kahit magulo at hindi tiyak ang paligid. Ang Stoic ay hindi tumatakas sa emosyon, kundi natutong kilalanin ito nang hindi nagpapadala sa impluensya nito. Ang pag-unawa sa sariling reaksyon at pagtanggap sa damdamin ay nagiging unang hakbang patungo sa mas maayos na pagkilos. Habang lumalalim ang kamalayan sa sarili, mas nagiging malinaw ang direksyong pinipiling tahakin araw-araw. Ang kontrol sa emosyon ay nagbibigay ng kakayahang makita ang oportunidad, kahit sa gitna ng problema at kawalan ng kasiguraduhan. Sa halip na magpanik o mawalan ng pag-asa,
Ang isip ay natututong maghanap ng solusyon na may lohika at balanse. Ang ganitong disposisyon ang dahilan kung bakit ang ilan ay umaangat sa gitna ng krisis habang ang iba ay nananatiling natatakot kumilos. Ang kalmadong presensya ay nagdudulot ng pakiramdam ng seguridad at tiwala mula sa mga taong nakapaligid. Sa tiwalang ito, unti-unting nabubuo ang mga koneksyong nagdadala ng mas malalaking posibilidad at oportunidad. Kapag ang emosyon ay hindi na hadlang, kundi isang puwersang nauunawaan at napapangasiwaan, nagiging mas matatag ang bawat hakbang sa buhay. Ang mga desisyon ay hindi na nakabatay sa panandali ang pakiramdam, kundi sa malinaw na prinsipyo at pangmatagalang pananaw. Ang pera ay mas ligtas mapunta sa taong may kakayahang manatiling kalmado sa panahon ng pagtaas at pagbaba ng sitwasyon. Ang ganitong uri ng katatagan ay bihira, ngunit napakahalaga para sa sinumang nagnanais ng tuloy-tuloy na pag-unlad. Sa pamamagitan ng kontrol sa emosyon, ang direksyon ng buhay ay nagiging mas maingat, mas matibay, at mas handa sa anumang hamon na darating. Ikalima, pahalagahan ang oras bilang pinakamahalagang puhunan. May mga bagay na maaaring mawala at muling makuha. Ngunit ang oras na lumipas ay hindi na kailanman maibabalik kahit gaano kalaki ang kapalit. Ang bawat araw ay parang puhunan na unti-unting nababawasan kung saan nakasalalay ang direksyon ng hinaharap. Ang taong walang pagpapahalaga sa oras ay madalas nagugulat kung bakit mabagal ang pag-usad ng kanyang buhay. Samantalang ang marunong gumamit ng bawat sandali ay tahimik na lumalapit sa pag-unlad ng hindi napapansin ng iba. Dito nagsisimulang maunawaan na ang oras ang tunay na yaman na nauuna bago ang pera. Sa pilosopiyang Stoic, ang buhay ay itinuturing na maikli kaya bawat kilos ay dapat may kabuluhan at layunin. Ang pag-aksaya ng oras sa walang direksyong gawain ay unti-unting kumakain sa potensyal ng isang tao. Kapag malinaw ang prioridad, nagiging mas madali ang pagpili kung saan ilalaan ang enerhiya at atensyon. Ang simpleng pagplano ng araw ay nagiging paraan upang mapangalagaan ang pinakamahalagang puhunan. Sa ganitong disiplina, ang maliliit na oras ay nagiging malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Hindi kinakailangang maging abala sa lahat ng bagay upang masabing produktibo ang isang tao. Mas mahalaga ang paggawa ng tamang gawain kaysa sa paggawa ng maraming gawain na walang malinaw na direksyon. Ang kakayahang magsabi ng hindi sa mga bagay na walang ambag ay tanda ng karunungan at paggalang sa sariling oras. Habang nababawasan ang distraksyon, mas lumalalim ang kalidad ng trabaho at pag-iisip. Ang focus na ito ang nagiging dahilan kung bakit mas mabilis makita ang progreso. Ang oras na inilaan sa pag-aaral at pagpapahusay ng kakayahan ay nagiging puhunan na patuloy ang balik. Ang bawat oras ng pagsasanay ay parang tahimik na deposito na lumalago kahit walang agarang resulta, habang ang iba ay naghahanap ng mabilis na gantimpala. Ang matiyagang tao ay nag-iipon ng pangmatagalang kakayahan. Sa pagdaan ng mga buwan at taon, nagiging malinaw ang agwat ng taong nag-invest sa sarili. Ang pag-unlad na ito ang nagiging dahilan kung bakit mas dumadami ang oportunidad. Kapag ang oras ay ginamit ng may kamalayan at layunin, nagiging mas maayos ang daloy ng buhay at trabaho. Ang stress ay nababawasan dahil ang bawat gawain ay may tamang lugar at tamang panahon. Ang pera ay mas madaling makuha ng taong marunong maglaan ng oras sa mga bagay na may tunay na halaga. Ang maingat na paggamit ng oras ay nagiging gabay sa matalinong pagpapasya at matatag na direksyon. Sa paggalang sa oras, unti-unting nabubuo ang buhay na may balanse, kasaganaan at panloob na kapayapaan. Ika-6, matutong mamuhay ng mas mababa sa iyong kakayahan. Ang tunay na kalayaan sa pananalapi ay hindi nagsisimula sa laki ng kinikita, kundi sa paraan ng pamumuhay araw-araw. Kapag ang paggastos ay palaging nakasabay o lumalagpas sa kinikita, ang pagod ay nadaragdagan ngunit ang kapayapaan ay nababawasan. Maraming anyo ng karangyaan ang nagbibigay ng panandaliang saya, ngunit nagiiwan ng pangmatagalang pasanin. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang kasiyahan ay hindi nagmumula sa dami ng pag-aari, kundi sa kakayahang makontento. Sa simpleng pamumuhay, nagsisimulang mabuo ang tunay na lakas ng isang tao. Ang pagpili ng sapat kaysa sobra ay hindi tanda ng kakulangan kundi tanda ng karunungan. Kapag natutong kontrolin ang pagnanais,
Nababawasan ang pangangailangang patunayan ang sarili sa paningin ng iba. Ang taong hindi alipin ng luho ay mas malaya gumawa ng desisyong naaayon sa pangmatagalang layunin. Unti-unting nabubuo ang seguridad dahil hindi agad nauubos ang pinaghirapan. Sa ganitong disiplina, ang pera ay nagiging kasangkapan at hindi pinagmumulan ng stress. Ang tahimik na pag-iipon ay kadalasang hindi napapansin, ngunit ito ang pundasyon ng katatagan. Bawat halagang hindi ginastos ng walang saysay ay nagiging proteksyon laban sa hindi inaasahang sitwasyon. Habang ang iba ay naghahabol ng imahe ng tagumpay, ang maingat na tao ay naghahanda para sa hinaharap. Ang kakayahang maghintay bago gumastos ay anyo ng kontrol na bihirang matutunan agad. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na pagtitipid ay nagiging malaking kalamangan. Hindi ipinagbabawal ang pag-enjoy sa bunga ng pinaghirapan, ngunit may hangganan ang tunay na karunungan. Ang balanse sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan ang nagiging gabay sa matatag na pamumuhay. Kapag malinaw ang layunin, mas nagiging madali ang umiwas sa impulsibong pagbili. Ang katahimikan ng isip ay mas tumatagal kaysa saya na dulot ng panandaliang luho. Dito nagiging malinaw na ang kontrol sa sarili ang tunay na anyo ng kayamanan. Kapag ang pamumuhay ay mas mababa sa kakayahan, nagkakaroon ng espasyo para sa paglago at oportunidad. Ang ipon ay nagiging lakas ng loob upang sumubok ng bagong direksyon nang hindi natatakot sa pagkabigo. Ang pera na hindi agad ginagastos ay nagiging binhing maaaring magbunga sa tamang panahon. Ang ganitong paraan ng pamumuhay ay nagdadala ng seguridad na hindi nakikita, ngunit malalim ang epekto. Sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay, ang kasaganaan ay unti-unting nagiging bahagi ng pang-araw-araw na realidad. Ikapito, piliin ang kapaligirang nagpapalakas ng iyong paglago. Ang kapaligiran na kinabibilangan ng isang tao ay may tahimik, ngunit napakalakas na impluwensya sa direksyon at kalidad ng kanyang buhay araw-araw. Ang mga pananaw, ugali at ambisyon ng mga taong nakapaligid ay unti-unting nagiging bahagi ng sariling pag-iisip kahit hindi ito agad namamalayan. Kapag ang paligid ay puno ng negatibong pananaw, reklamo at kawalan ng disiplina, nahihirapang umangat kahit may kakayahan at pangarap. Samantalang ang kapaligirang may malinaw na layunin at positibong pagkilos ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy kahit mahirap at mabagal ang progreso. Dito makikita na ang pag-unlad ay hindi lamang personal na laban, kundi resulta rin ng impluensyang araw-araw na nararanasan. Ayon sa Stoic na prinsipyo, mahalagang piliin ng maingat kung kaninong impluensya ang papayagang humubog sa pagkatao at pananaw sa buhay. Ang oras na ginugugol kasama ang mga taong may direksyon ay nagiging tahimik ngunit makapangyarihang anyo ng pag-aaral. Ang mga pag-uusap na may lalim at layunin ay nagpapalawak ng pananaw at unti-unting nagpapatalas ng kakayahang magdesisyon. Unti-unting nagbabago ang pamantayan ng sarili kapag napapaligiran ng mga taong patuloy ding nagsusumikap umunlad. Sa ganitong paraan, nagiging natural ang pag-angat dahil suportado ng kapaligiran ng pagbabago ng pag-iisip at kilos. Hindi kinakailangang marami ang kasama upang magkaroon ng positibong impluensya at tunay na suporta. Minsan ang ilang taong may malinaw na prinsipyo at disiplina ay sapat upang baguhin ang direksyon ng pananaw at buhay. Ang kalidad ng samahan ay mas mahalaga kaysa dami ng kakilala o lawak ng social circle. Kapag ang paligid ay nagbibigay inspirasyon sa halip na pagdududa, mas nagiging matibay ang loob sa pagharap sa mga hamon. Ang ganitong uri ng samahan ay nagiging tahimik na lakas na nagtutulak sa patuloy na pagkilos kahit walang agarang gantimpala. Ang kapaligiran ay hindi lamang tumutukoy sa mga tao, kundi pati sa mga bagay na pinipiling panoorin, basahin at pakinggan araw-araw. Ang nilalaman na pumupuno sa isip ay unti-unting nagiging batayan ng pananaw, desisyon at paniniwala tungkol sa sarili at mundo. Kapag ang isip ay pinapakain ng kaalaman, karunungan at makabuluhang ideya, nagiging mas malinaw ang direksyon ng pagkilos. Ang maingat na pagpili ng impluensya ay nagsisilbing proteksyon laban sa pagkaligaw sa mga distraksyong walang ambag sa paglago. Sa paglipas ng panahon, ang tamang kapaligiran ay nagiging tahimik na gabay na humuhubog sa mas matatag na pagkatao. Kapag ang isang tao ay napapaligiran ng paglago at positibong enerhiya, natural na tumataas ang pamantayan na kanyang sinusunod araw-araw.
Ang mga layunin na dati ay tila mahirap abutin, ay nagiging normal na bahagi ng pag-uusap at konkretong pagkilos. Ang kumpiyansa ay lumalakas dahil ang progreso ay nakikita hindi lamang sa sarili, kundi pati sa mga taong kasama sa paglalakbay. Ang pera at oportunidad ay mas madaling dumarating sa kapaligirang puno ng pag-unlad, pagtutulungan at malinaw na direksyon. Sa pagpili ng tamang kapaligiran, ang landas patungo sa kasaganaan ay nagiging mas malinaw, mas matatag at mas may saysay sa pangmatagalang panahon. Ikawalo, magkaroon ng pangmatagalang pananaw sa buhay at pera. Ang karamihan ay nakatuon sa agarang resulta, kaya madaling panghinaan ng loob. Kapag mabagal o halos hindi makita ang progreso, ang pagnanais ng mabilis na tagumpay ay kadalasang nagtutulak sa padalos-dalos na desisyon na may mabigat at pangmatagalang kapalit. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang tunay na pag-unlad ay bunga ng mahabang panahon ng tamang pag-iisip, tamang pagkilos at matiyagang paghihintay. Kapag ang isip ay nakatingin sa malayong hinaharap, nagiging mas maingat, mas disiplinado at mas matatag ang bawat hakbang na ginagawa. Dito nagsisimula ang paghubog ng pasensya na kinakailangan upang makamit ang uri ng kasaganaan na hindi madaling mawala. Ang pera ay bihirang manatili sa taong naghahanap lamang ng mabilis na pakinabang at agarang gantimpala. Ang kayamanan ay mas tumatagal sa kamay ng taong marunong maghintay, magplano, at tumingin lampas sa kasalukuyang sitwasyon. Ang bawat maliit na progreso ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan na unti-unting nabubuo sa paglipas ng mga taon. Kapag nauunawaan ang halaga ng consistency, nawawala ang labis na pagmamadali at nababawasan ang pagkabalisa sa resulta. Ang mahinahong pag-usad ay nagiging mas matibay kaysa sa mabilis ngunit panandali ang pag-angat na madaling mawala. Ang pangmatagalang pananaw ay nagbabago rin sa paraan ng pagtingin sa kabiguan, pagkakamali at hindi inaasahang pagsubok. Sa halip na makita bilang katapusan, nagiging bahagi ito ng proseso ng pagkatuto at pagpapalakas ng kakayahan at karanasan. Ang bawat pagkakamali ay nagiging aral na nagpapatalas sa susunod na desisyon at nagbibigay ng mas malinaw na direksyon. Sa ganitong pag-iisip, nababawasan ang takot dahil ang pansamantalang hirap ay nakikita bilang hakbang patungo sa paglago. Ang tibay ng loob ay lalong lumalalim habang lumalawak ang pag-unawa sa natural na daloy ng buhay. Hindi lahat ng bunga ay agad nakikita matapos magtanim ng pagsisikap, disiplina at sakripisyo araw-araw. May mga panahong tila walang nangyayari kahit patuloy ang tamang gawain at tahimik na pagsusumikap. Gayunpaman sa ilalim ng katahimikan ay may unti-unting pagbabagong nagaganap na hindi pa nakikita sa panlabas na resulta. Ang Stoic ay nananatiling tapat sa proseso dahil nauunawaan niya na ang tunay na paglago ay mabagal ngunit matibay. Ang pagtitiwala sa mahabang proseso ang nagiging susi upang manatiling matatag kahit matagal ang paghihintay. Kapag ang pananaw ay nakatuon sa pangmatagalan, nagiging mas malinaw ang layunin ng bawat desisyon, sakripisyo at direksyong pinipili. Ang pera ay hindi na nagiging sukatan ng agarang tagumpay, kundi bahagi lamang ng mas malawak na layunin sa buhay. Ang katatagan sa pag-iisip ay nagbibigay kakayahang manatiling kalmado kahit may pagbabago, pagtaas o pagbaba ng sitwasyon. Unti-unting nabubuo ang seguridad dahil ang kilos ay nakabatay sa prinsipyo at hindi sa panandaliang emosyon o takot. Sa ganitong pananaw, ang kasaganaan ay nagiging natural na bunga ng pasensya, karunungan at tuloy-tuloy na tamang pagkilos sa mahabang panahon. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng perang hawak, kundi sa lalim ng pag-unawang natutunan habang tinatahak ang landas ng buhay. Ang bawat aral na natutunan ay parang ilaw na unti-unting gumagabay sa mas malinaw na direksyon. Hindi agad nagbabago ang buhay sa isang iglap, ngunit ang tamang pananaw ay may kapangyarihang baguhin ang bawat susunod na hakbang. Sa katahimikan ng disiplina at katatagan ng isip, nabubuo ang pundasyong hindi kayang yumanig ng pagsubok. Dito nagiging malinaw na ang kasaganaan ay bunga ng pagkataong hinubog ng panahon at karanasan. Ang mundo ay patuloy na magbabago, ngunit ang taong may matatag na prinsipyo ay nananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang pera ay maaring dumating at mawala,
ngunit ang karunungan ay nananatiling gabay sa bawat yugto ng buhay. Kapag ang isip ay natutong magpigil, maghintay, at kumilos ng may layunin, nagiging mas magaan ang pagharap sa hinaharap. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang pag-angat kundi ang kakayahang manatiling buo habang umaangat. Sa ganitong paglalakbay, ang panloob na kapayapaan ang nagiging pinakamahalagang gantimpala. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang bawat kaalamang ibinabahagi dito ay paalala na ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na desisyong inuulit araw-araw. Habang patuloy mong pinipili ang pag-unlad kaysa panandaliang aliw, unti-unting nagiging iba ang direksyon ng iyong landas. Ang oras ay lilipas anuman ang piliin, ngunit ang taong may malinaw na layunin ay nagiging arkitekto ng sariling kapalaran. Sa paglalakad na may disiplina at karunungan, ang buhay ay hindi lamang nagiging matagumpay kundi nagiging makabuluhan. At sa bawat hakbang na may kamalayan, ang kasaganaan ay hindi na hinahabol kundi kusang sumasabay sa iyong pag-unlad. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.